Kakain nga lang dapat kami ng street food ni Mama at Eliza. Kaso si Mama, na-miss niya daw yung pinagkakainan nilang dalawa ni Daddy. Dito daw sa restaurant na to, madalas kumain si Mama at Daddy nung nag-uumpisa pa lang sila. At merong plot twist na nangyari ngayon dahil hindi namin alam kung sino nga ba yung nagbigay ng discount sa amin. Habang naghihintay kami, merong nilapitan si Eliza na foreigner at inapiran niya to. Pangalawa, lahat ng staff nila dito, kilala kami. Grabe yung services nila sa amin. At ang panghuli, bago kami mapadpad sa restaurant na to, dinalaw namin si Daddy. At nung magbabayad na ako, nagulat talaga kami ni Mama dun sa bill namin. Dahil napakamahal dito pero halos wala kaming babayaran. Hello sa inyo mga ka-G! Ngayong araw, dahil napakaganda ng panahon, plano lang talaga naming puntahan at bisitahin yung puntod ni Daddy. Kaya naman nagbiyahe na kami agad dyan papunta sa bilihan ng mga bulaklak. Nung makadating na kami dito, bumaba na kami agad ng motor at pumili na kami agad ng bulaklak na gusto ni Mama. Sabi ko kay Mama, bilan natin ng bulaklak si Daddy kasi siguradong nagtatampo na yon. Matagal-tagal tayong hindi nakadalaw sa kanya. Pero habang pumipili kami, meron agad nakakilala kay Eliza ng mga followers natin. Si Eliza, pag tinawag mo yung pangalan niya at pagka narinig ka niya, talagang pupuntahan ka niya. Ayan nga si Nanay, taga-Porac pa daw sila at talagang sumusubaybay sila sa mga vlogs natin. Hala, maraming salamat po sa pagsuporta. Agad na rin kami nagbiyahe papunta kay Daddy dahil 5:30 na ngayon, hinahabol namin yung liwanag. Pero habang nakabiyahe kami, tinawag kami nitong mga kabataan na to. Uy, shoutout sa inyo! At mga ka-G, ipa-fast forward ko na nung makadating kami dito sa puntod ni Daddy, si Eliza agad niya nang binuksan itong plastic at nilabas na nga ni Eliza yung bulaklak na binili namin para kay Daddy. Itong si Mama, sindihan niya na agad itong mga kandilang dala namin at kinausap nga lang namin si Daddy. Sa November, magto 2 years na si Daddy. Napakabilis talaga ng panahon. Parang kailan lang kasama namin si Daddy. Kuya G, mukhang magdadarama ka pa yata. Pero seryoso mga ka-G, habang nandyan yung mga magulang ninyo, gawin nyo na lahat ng bagay at lahat ng makakaya ninyo para mapasaya sila. Dahil ako, ayun yung ginawa ko kay Daddy at napakasarap sa pakiramdam. Mga ka-G, tignan nyo tong si Eliza, nagigipaglaro sa akin para siyang nagigipagtagu-taguan. At si Eliza, napakahilig talagang magpa-model dahil mahilig siyang manood ng mga nakagaw na rumarampa. Bago pa nga dumilim at lumubog tong araw, agad na kaming umalis nila Mama. Kaso nga lang, saktong pag-alis namin umaambon na. At hindi lang siya basta ambon dahil lumalakas talaga tong ulan. Kaya naman iniwan na muna namin tong motor namin sa gilid ng kalsada tapos nakakita kami dito ng maliit na tent. Grabe, wrong timing naman tong ulan. Kung kailan pa uwi kami, dun bumuhos. Diyos ko, si Mama pa man din, bagong linis yung kuko, mga burakan-lakan yan. At ayan si Eliza, inapakan niya pa nga. Medyo delikado nga kung saan kami nagstay ngayon dahil katabi namin yung hukay dito. At parang pakonti-konti nga tong gumuguho. At nung tumigil yung ulan, agad na nga rin kaming pumunta dito sa motor namin. Si Eliza mukhang nag-e-enjoy sa tubig dahil tawa siya ng tawa. Pati si Mama dinaan na lang talaga sa pagtawa. At mga ka-G, naghanap nga lang kami ng kakainan namin dito. Sabi ko kay Mama, parang nagkikrib ako ng mga tusok-tusok. At buti na lang talaga meron nga kaming mga nadaanan na street food dito. Talagang natatakam na nga ako, pinagmamasdan ko pa lang sila, parang nagugutom na ako. Pero itong si Mama naman, hindi niya alam kung anong kakainin niya sa mga to. Bibili na nga sana ako ng shawarma dito, kaso si Mama nag-crave daw siya ng pansit. Sabi ko kay Mama, Diyos ko, saan tayo hahanap ng pansit dito, Ma? Sabi ni Mama, malapit na daw yung Fortune Restaurant dito. Kaya naman naglakad na kami agad papunta dito. At sabi ni Mama, siya muna daw yung taya ngayon, kaya naman manlilibre daw siya. First time nga namin kumain sa isang restaurant na mamahalin. Talagang sa buong buhay ko, first time kong papasok dito at matitikman yung pagkain nila. Grabe, yung ambience palang mamahalin na oh. Pagkaupo nga namin, binigyan kami agad nitong mani. At habang wala pa daw kaming order, pwede naming chibugin yon. Sabi ko kay Mama, huwag na kaming umorder kasi may pagkain na rin pala agad na libre oh. Tinitignan ko nga lang yung menu nila dyan. Hindi naman ako order, tinitignan ko lang yung presyo. At sabi ko kay Mama, dahil ikaw ang magbabayad, ikaw na lang ang mag-order. At habang nakikinig ako kay Mama at dito sa kumukuha ng order, si Eliza biglang tumayo. Akala ko nga kung saan siya pupunta, yun pala pupuntahan na yung foreigner na kumakaway sa kanya. Talagang nilapitan at inapiran ni Eliza to. Matapos makipag-appear ni Eliza sa foreigner, napansin ko na yung foreigner, pinatawag niya yung isang waiter. Habang naghaharutan kami dyan ni Eliza, ako napapansin ko lang naman yon. Pero hindi ko na talaga siya pinansin at tinitignan. At matapos din ng ilang minuto,
dumating na rin yung mga order namin. Umorder lang si mama ng pansit at itong fried rice nila. Nagdasal nga lang kami dyan tapos kumain na rin kami agad. At habang sumasandok nga ako ng pansit dyan, nagulat kami ni mama dahil meron pa silang mga binibigay na pagkain na hindi naman namin in-order. Nagtaka nga kami ni mama kung saan galing yon. Hindi na muna namin pinag-usapan at pinansin ni mama dahil gusto rin naman namin kainin to. Iniisip ko na lang na kung magkulang yung pera ni mama, mag-share na lang ako. Ang importante, nabusog kami at talagang na-enjoy ni Eliza yung pagkain. At mga ka-G, nung matapos na kaming kumain, si mama naglalabas na ng pera. Pero biglang lumapit sa amin yung isang waitress at meron siyang pinapirma sa akin from 1,800 yung bill namin. 500 pesos na lang yung babayaran namin. Tinanong ko talaga agad kung bakit ganun yung nangyari. Pero ang sabi nila sa amin dito, for privacy na lang daw. Kaya naman sabi ko kay mama, wag na siya maglabas ng pera. Ako na lang magbabayad ng 500 pesos. At nung makapagbayad na nga kami, binigyan pa nila kami ng libreng dessert. Hanggang ngayon, hindi kami makapaniwala at hindi namin alam kung sino nga ba yung nagbigay ng discount sa amin. Kung itong foreigner ba, si daddy ba, or yung management nga ba ng Fortune Restaurant. Basta maraming salamat po sa food at sa discount na binigay ninyo sa amin. Mga ka-G, hanggang dito na lang muna. Bye-bye sa inyo mga ka-G!